meaningless leaders. When I call meaningless leaders, these are the leaders who are deforming this country through massive corruption, through hypocrisy, walang puso, walang kaluluwa, at nakakahiya po tayo sa ibang bansa. We are now called a country of thieves. Alam po ninyo yon? A country na kung saan nandito yung mga magnanakaw. Nakakahiya po yun. I'm not proud to be a Filipino if my country is called country of thieves. Na adik na Bongbong Marcos. Bakit ko po masabing adik? Personal knowledge ko po. Dahil may mga kaibigan ako na personal nilang mga kaibigan. At sila mismo nagsasabi na ito po ay lulon sa droga. Mali na po ang ginagawa ng gobyerno. Hindi na po yung tama. Loko-lokong BBM, kung hindi ba naman si Raulo nagbenta ng bigas? Pag lumaban tayo, kailangan sigurado tayo. Kaya ngayon, nag-iisip pa yung mga grupo, anong magandang labanan. Pag lumaban dire-diretso, patay kung patay. Yung mga matatagal na sa gobyerno, yan po ang mga tunay na mga korap sa gobyerno. Dapat pagtatanggalin yung lahat ng matatagal na mga empleyado dyan sa gobyerno. Dahil sa kanila nagsisimula yung pagtuturo ng mga tiwali sa gobyerno. Unang-una rin akong tinanggal nung minura ni Tatay Digong itong bangag na presidente natin. Pero itong mga tiwaling mga buhaya sa gobyerno, ang kakapal ng mukha hanggang ngayon, kahit kitang-kita na sa dilim yung kanilang mga ginagawa, nandiyan pa rin. Sa akin po, tama na, sobra na, dapat ikulong. Pagpapatayin natin to mga to. Sobra na, palitan na, pagpapakulungan yan o kinakailangan, bitayin yan. Kami po may panawagan by signature campaign. Ginamit na instrumento ngayon ng administrasyon si Justice Secretary Boying Remilla ilinagay sa ombudsman para imbestigahan una ang confidential fund ni Sara. Tipirma po tayo na hindi papuin si Boying Remilla para dito sa isyong ito kasi delikado po. November 30, mayroon po tayo IDSA Revolution, Revolutionary Government. Tanggalin lahat ang anungkulan sa ating bansa. Maraming salamat. Maganda pong umaga sa lahat. Suporta tayo. November 30, Revolutionary Government. Nananawagan po ako sa kapatiran ng guardians na tayo ay manindigan. Ngayon natin simulan ang pakikibaka para sa ating mga anak, para sa ating mga kaapu-apuhan. Hahayaan na lang po ba natin na kunin nila ang kaban ng bayan? Kaya po magkaisa po tayo. Ngayon na po ang tamang panahon. Ibagsak ang rehimeng Marcos. Ipagtaguyod ang karapatan ng bawat isa. Aantayin pa po ba natin na humingi ng gatas ang ating mga anak para lang maisip natin na kailangan nating ipaglaban ang karapatan ng mga kabataan? Bumusina kayo para marinig ng taong bayan ang hinagpis, ang hinanakit, ang sakit ng dibdib at ng kalooban ng bawat isang Pilipino na nararamdaman ang korupsyon sa ating bayan. Kaisa tayo, ibagsak ang rehimeng Marcos. Tambak ng kahihiyan, hindi makatingin sa kapwa nating tao, lalong-lalo na sa mga politiko. Dahil sobra na ang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Sana po maintindihan natin kung bakit tayo gumagawa ng ganitong pagkakataon para marinig ng sambayanan ang sigaw ng taong nag-iinakbay sa sobrang sama ng loob. Ang korupsyon ay isang kanser ng ating bayan. Hindi yan mababago hanggat
tayong mga Pilipino ay di magkaisa. Palagi niyang nakakausap ang kanyang ama. May presidente bang matino na sasabihin sa taong bayan yung ganyang sistema? Isa lamang po ang ibig sabihin niyan. Ang ating presidente ay wala sa katinuan sapagkat isa siyang bangag. Kaya nang makita ko ang karamdaman ko na ibang Marcos na ito, ako'y nag-withdrawal of support at malikot sa kanya. Hindi po ako bumaliktad, hindi po ako bumalimbing. Ako po ay nagising sa katotohanan na walang pag-asa ang incompetent leader sa panahon natin ngayon. Saan ka naman nakakita na magaling na Pangulo na tayo ay paiinumin ng tubig baha na sa ganitong kalaking filter na ilalagay sa badya ng DSWD ay pwede daw natin inumin. Grabe. Nakakalungkot isipin. Puro pamumulitika ang kanilang ginagawa sa ating bansa. Kayo ang mga abogado! Kayo ang mga public servant! Subalit ano ang ginawa nyo sa bansang Pilipinas? Isang malaking kahihiyan! Mga punyeta! Buwaya sa kapal ng banat! Lumamon ng pondo ng bayan! Kayo po ay mga tunay na buwabon. Hindi po kayo mga public servant. Ito ang katotohanan na nangyayari sa bansa natin. Ito ang mga liberal. Ito ang Makabayan Black. Pag Makabayan Black, yan yung mga leftist natin. Nasa wing ng CPP and PA. Alam naman ang lahat yan. Sino nag-create sa Makabayan Black? Liberal. Matagal na yung kasunduan nila. Ngayon, bakit ang liberal at saka Makabayan Black sinuportahan si BBM? Hindi lang si BBM ha, yung tatlo, Marcos, Araneta, Romualdez. Sinuportahan nila. Bakit nila sinuportahan? Dahil si BBM lang ang kanilang vehicle. Vehicle, sasakyan nila, si BBM lang. Para makarating sila sa 2028 eleksyon. Pag nawala si BBM ngayon, ano sasakyan ng Makabayan Black at saka ng liberal na dinurot na yan noong panahon ni Digong? Ang Pangulo ating bobo! Marcos, bangag, adik at baboy na Pangulo! Nakakausap niya ang tatay niya, ano ka, Angel? Pag siya daw ay nasa matinding pag-iisip, pag hindi na kaya, kumukuha siya ng payo sa tatay niya, putang ina Bongbong Marcos. Tanggap na namin na bobo ka at adik ka, pero huwag mo namang patunayan. Ano siya? Si San Pedro? Tapos yung tatay niya si San Miguel? Ano kayo, San Miguel? Tignan niyo yung zona niya, sabi niya, 5,500 na ang natapos naming flood control project at mas marami pang natatapos. Mr. President, saan mo nilagay? Pinanggal ang barko o pinambili mo ng shabu? Ngayon naman sabi niya, marami na ang lugar na ating pinatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Putang ina mo! Sa sobrang dami ng tubig mo, ang daming batang minamatay, ang daming batang binaha. Anong tingin mo sa Balintawak? Irrigation? Anong tingin mo sa Quezon City at sa Manila? Irrigation para yan? Pinatubigan mo kami, gago? Kung na Pangulo, si Bongbong Marcos, sabi ni Claire Castro, busy ang ating Pangulo, ang dami niyang ginagawa para umulan ang ginukumya. Bobo! Bobo si Claire Castro! Gago! Yan si Claire Castro, nakapagsalita ng Malacanang, bobo para alam nyo. Yan ang pinaka-bobong tagapagsalita ng Malacanang, Claire Castro di puta! Ina mo! Gago! Masarap pala magpura ng politikong magnanakaw. Ang
Ang sarap sa pakiramdam, kapura ng mga bobong nag-upo. Kasabihin nyo, si Kuya Park Palamura, panay gago, panay gago. Ito daw naman mga gago kayo, mga bobo kayo, mga inayong pa kayo eh. Mas masakit pa yung nararamdaman namin kaysa sa mura. Yung lumulusom kami sa baha, hindi kami makatulog ng maayos, yung mga kabataan walang makain, walang perang pampaharan ng school, yung mga magulang namin na nagtatrabaho sa loob ng 24 hours para may mapakain sa amin, para may pang-aral ng mga estudyante, mas masakit pa yan sa mura namin.